Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Pagod galing sa kanyang trabaho, tinatnan ni Matikas ang kanyang lolo na si Lolo Pedro. "O, nariyan ka na pala, Apo. Kamusta naman ang trabaho mo? Nakapagluto na ako, magpahinga ka na at sabay na tayong kumain." Wika ni Lolo Pedro. Tahimik na nagmano sa kanyang lolo si Matikas at matamis na ngumiti. Pagod, ngunit masayang umupo si Matikas sa hapagkainan habang pinagmamasdan ang kanyang lolo. Sa kabila ng kanilang hirap sa buhay, hindi iyon naging hadlang sa kanilang masayang pagsasama. Sa maliit nilang kubo sa gilid ng kagubatan, natutunan ni Matikas ang halaga ng kasipagan at pagmamahal sa kalikasan mula sa kanyang lolo. Bata pa lang ay naulila na si Matikas at ang kanyang lolo na ang siyang tumayong magulang sa kanya. Habang nakahain ang simpleng hapunan, isang mangkok ng mainit na sinigang na kinuha sa tanim nilang gulay at isang pinggan ng pritong tuyo ang kanilang pagkain, at napangiti si Matikas. "Buti pa kayo, lolo. May oras pang magluto. Parang gusto ko na lang humiga sa pagod." "Huwag kang tamad. Kung gusto mong lumakas, kailangang kumain ka ng mabuti," sagot ng matanda habang inaabot ang isang mangkok ng kanin sa kanyang. Apo, alam ko naman po iyon, lo. Sadyang napagod lang ako sa trabaho." Nakangiting tugon ni Matikas. "Alam mo bang galing sa ating tanim ang karamihan sa mga sangkap ng ulam natin ngayon?" Tanong bigla ni Lolo Pedro sa apo. Napangiti si Matikas. Alam niya kung gaano kahirap alagaan ang maliit nilang taniman, lalo na sa tag-ulan, pero sa bawat kutsyarang kanyang isinusubo, dama niya ang pagmamahal ng kanyang lolo sa kanya. "Salamat, lolo. Ang sarap ng luto niyo, parang may halong mahika." Biro niya habang nilalasahan ng maasim-asim na sabaw ng sinigang. "Hindi mahika, apo, kundi tiyaga at pagmamahal. Ang pagkain, kahit gaano kasimple, kapag may kasamang sipag at pagmamahal, nagiging espesyal." Nakangiting tugon ng matanda. Tahimik silang kumain, dinadama ang presensya ng isa't isa. Wala silang marangyang buhay, ngunit ang bawat hapunan nilang magkasama ay parang isang piyesta. Hindi sa dami ng pagkain, kundi sa ligayang dulot ng kanilang pagsasama. Matapos ang hapunan, naglabas si Lolo Pedro ng isang lumang kahon mula sa isang kahoy na aparador. Sa loob nito ay isang lumang kwintas na may kakaibang mutya sa gitna. Kumikislap ito sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera. "Apo, may isang bagay akong gustong ipamana sa'yo. Matagal ko nang itinago ito, ngunit sa tingin ko'y panahon na para malaman mo ang lihim ng ating pamilya." Muling nagtagpo ang kanilang paningin. Alam ni Matikas na hindi ito isang simpleng kwintas. Ramdam niyang may mabigat na kwento sa likod ng bagay na iyon. "Lolo, ano po ito?" Kunot noong tanong ng binata. Mabigat na napabuntong hininga si Lolo Pedro bago nagsimulang maglahad ng isang kwento na matagal lang nakabaon sa kanilang lahi. Ang kwento ng isang mahiwagang kapre at ng mutyang kayang magbigay ng pambihirang kapangyarihan. Ang kwintas na ito ay hindi isang ordinaryong alahas, apo. Matagal na itong naipasa sa ating lahi, ngunit hindi basta-basta ibinibigay kaninuman. May tungkulin itong kaakibat at sa tingin ko'y dumating na ang panahon para malaman mo ang lihim nito. Pinagmasdan ni Matikas ang mutyang nakakabit sa lumang kwintas. May kakaibang sinag itong kulay luntian na wari sumasayaw sa loob ng bato para itong may sariling buhay. "Lolo, ano po ang lihim ng mutya?" tanong ni Matikas. Huminga ng malalim si Lolo Pedro bago nagpatuloy. "Nung bata pa ako, nakilala ko ang isang nilalang na hindi maaaring basta-basta makita ng karaniwang tao. Isang kapre na siyang nagmamay-ari ng mutyang ito. Siya ang bantay ng kagubatan, ang tagapangalaga ng ating kalikasan. Ang pangalan niya ay Arturo." Napaangat ang kilay ni Matikas.
Hindi siya estranghero sa mga kwento ng kababalaghan. Pero ang marinig ang isang tunay na pangalan ng isang kapre mula mismo sa kanyang lolo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot at pananabik. Kapre, lolo? Totoo po ba yan? Napangiti si Lolo Pedro. Oo, apo. Totoo siya. Nung una, takot na takot ako. Sino ba namang hindi matatakot sa isang nilalang na kasinlaki ng puno at may tinig na parang dumadagundong na kulog? Pero hindi siya masama. Siya ang dahilan kung bakit nananatiling may buhay ang kagubatang ito. At higit sa lahat, siya ang nagligtas sa akin noon. Biglang nagkaroon ng interes si Matikas. Kahit anong pagod niya mula sa trabaho, nawala ito nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Paano po kayo naligtas ng kapre, lolo? Muling bumalik ang tingin ni Lolo Pedro sa mutya. Para bang may bumabalik na alaala sa kanyang isipan. Nung bata pa ako, kasing edad mo halos, mahilig akong maglibot sa kagubatan. Hindi ko alam na may mga nilalang na nagmamasid sa bawat hakbang ko. Isang gabi, naligaw ako sa gitna ng kakahuyan. At hindi lang basta ligaw, may humahabol sa akin, isang aswang. Napalunok si Matikas. Aswang? Tumango? Si Lolo Pedro, isang gutom na halimaw. Naririnig ko ang mga yapak niya sa tuyong dahon, ang hingal niyang malamig sa aking batok. Sinubukan kong tumakbo, pero wala akong laban. Sa isang iglap, nadapa ako at alam kong tapos na ang buhay ko. Ngunit bago pa ako mahawakan ng aswang, lumindol ng malakas. Akala ko, katapusan ko na, pero nang tumingala ako, isang anino ang bumalot sa akin. Isang higanting nilalang na kasing itim ng gabi, si Arturo, ang kapre. Napahawak si Matikas sa kanyang dibdib. Ano pong nangyari, lolo? Napangiti si Lolo Pedro, ngunit may bahid ng takot at paghanga sa kanyang mga mata. Isang iglap lang, lumipad ang aswang palayo. Hinampas ito ni Arturo gamit ang kanyang higanting kamay at narinig ko ang ungol ng halimaw habang ito'y nawawala sa kadiliman. Mula noon, hindi na ako ginambala ng kahit anong nilalang sa kagubatan. At bilang tanda ng aming pagkakaibigan, ibinigay niya sa akin ang mutyang ito. Muling bumalik ang tingin ni Matikas sa kwintas. Pero bakit po sa inyo ibinigay? Ano ang kapangyarihan ng mutya? Tumingin si Lolo Pedro ng diretso sa kanyang apo. Ang mutyang ito ay hindi lamang isang tanda ng pagkakaibigan. Ito rin ang susi sa isang mas malaking tungkulin, ang pagiging tagapangalaga ng kagubatan. Hindi lang basta ipinapasa ito, apo. Ibinibigay ito sa taong pinili ng kapre. At ngayon gusto kong malaman, handa ka na bang tanggapin ang responsibilidad na ito? Nanahimik si Matikas. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ng kanyang lolo. Isang bagay ang tiyak, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Mula sa sandaling iyon, handa po ako, lolo. Tatanggapin ko po ang kwintas na alok mo. Tugon ni Matikas. Matibay ang tinig ni Matikas habang tinanggap niya ang mutya mula sa kamay ng kanyang lolo. Nang mahawakan niya ito, tila may dumaloy na kakaibang init sa kanyang palad, parang may buhay ang mutya, kumikislap sa ilalim ng gasera. Ngumiti si Lolo Pedro, tila ba nabunutan ng tinik. Mabuti, apo. Alagaan mo ito. Higit pa sa kapangyarihan, ito ay isang sumpa at isang biyaya. Isang araw, mauunawaan mo kung bakit ikaw ang napili. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Matikas ang ibig sabihin ng kanyang lolo, pero hindi na siya nagtanong pa. Sa gabing iyon, mahimbing siyang natulog, hawak pa rin ang mutyas sa kanyang kamay. Kinabukasan, nagising si Matikas sa tilaok ng manok. Isang bagong araw na naman. Isinuot niya ang mutya sa kanyang leeg at agad na nagpaalam kay Lolo Pedro. Lolo, alis na po ako. Mag-iingat ka po dito. Sigaw ng binata mula sa pintuan. Sumagot naman ang kanyang lolo mula sa kusina.
Mag-iingat ka. Apo, huwag mong kalilimutan ang sinabi ko sa iyo kagabi. Tumango si Matikas at naglakad papunta sa trabaho. Isa siyang trabahador sa isang maliit na kahoyan sa bayan. Isang trabahong matagal na niyang pinagtitiisan. Hindi siya sang-ayon sa pagputol ng mga puno, pero wala siyang ibang mapasukang trabaho gawa ng wala naman siyang pinag-aralan. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang paglaruan ng mutya sa kanyang leeg. Daman niyang may kakaibang init iyong dulot. Para bang may buhay, naisip niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol kay Arturo, ang kapre. At napatanong ang binata sa kanyang sarili kung totoo kaya ang lahat. Sa trabaho, napansin niyang mas lumakas ang kanyang pakiramdam. Ramdam niya ang dampi ng hangin, ang tunog ng mga ibon sa malalayong puno, pati na ang mga kaluskos sa malayo. Para siyang naging mas sensitibo sa paligid na hindi maunawaan ni Matikas. Baka epekto lang ito ng mutya, bulong niya sa sarili. Matapos ang isang mahabang araw, umuwi ang binata na pagod, ngunit masaya. Excited siyang magkwento sa kanyang lolo tungkol sa pakiramdam niyang kakaibang lakas at koneksyon sa kalikasan. Ngunit pagdating niya sa bahay, tila ba huminto ang kanyang mundo. Nadatnan ni Matikas ang kanyang lolo na nakahandusay sa sahig ng kanilang kubo at walang buhay. "Lolo, anong nangyari sa'yo? Sino ang may gawa nito? Mga walang puso!" Sigaw niya habang dali-daling lumapit. Ginising niya ito, nyugyog, pero malamig na ang katawan ng kanyang lolo. Wala na ang kanyang pinakamamahal na lolo. Napaupo si Matikas sa tabi ng bangkay. Mahigpit na yakap ang katawan ng matanda habang lumuluha. Hindi siya makapaniwala. Kahapon lang, masigla pa silang nag-uusap. Wala namang sakit ang kanyang lolo. Ngunit napapaisip siya kung paano iyon nangyari. Habang umiiyak, napansin niyang may isang papel na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Isang liham na isinulat ng kanyang lolo. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya iyon at basahin. Liham. "Apo Matikas, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mo akong iyakan dahil alam kong darating ang araw na ito. Alam kong hindi ako namatay ng natural. May mga nilalang na ayaw akong buhay pa. Kung gusto mong malaman ang totoo, hanapin mo si Arturo. Siya lang ang makakapagbigay sa'yo ng sagot. Siya lang ang makakapagsabi kung sino ang may kagagawan nito. Huwag kang matakot." "Apo, ang mutya ay hindi lamang proteksyon. Ito rin ang susi upang makita mo ang mundo ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng tao. Mag-ingat ka. Ang iyong kalaban ay hindi lamang tao. Buksan mo ang iyong mga mata, Matikas. May mga nilalang sa dilim na hindi mo inaakalang totoo. Mahal na mahal kita, Apo. Paalam." Gumuho ang mundo ni Matikas sa bawat salitang binasa niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang liham. Wala siyang ideya kung paano niya matatagpuan ang kapre, pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok, tila isang babala. Sa labas ng kanilang bahay, may narinig siyang mahihinang yabag sa may kakahuyan. Nakita ni Matikas na mayroong nagmamasid sa kanya at hindi iyon tao. Mabilis na lumabas ang binata at nagmasid sa paligid, naghihintay ng kung anumang susugod sa kanya. Malamig ang hangin, tahimik ang buong paligid, pero ramdam ni Matikas ang presensya ng isang nilalang sa dilim. Mula sa kakahuyan, may marahang kaluskos siyang narinig. Dahan-dahang lumabas ang isang anino, isang matangkad at payat na lalaki na may maputlang balat at malalalim na mata. Nakangisi ito at kitang-kita ang matatalas na ngipin na waring gutom na gutom. "Matikas." Bumaba ang boses ng nilalang, garalgal at malamig. "Amoy na amoy ko ang pighati mo. Sarap siguro ng lolo mo, matanda, na malambot na ang laman." Wika ng nilalang at biglang tumawa ng malakas. Nag-init ang dugo ni Matikas
sa mga sinabi ng balbal. Anong sinabi mo? Ikaw ba ang pumaslang sa aking lolo? Galit na tanong ni Matikas mula sa dilim. Lumabas ng buong buo ang nilalang, isang balbal, isang halimaw na kilala sa pagkain ng bangkay, at may kakayahang humalili sa anyo ng taong kanyang pinatay. Nakasuot ito ng lumang barong, gusot at punong-puno ng mansa ng dugo. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, matutulis, at tila may bahid ng laman ng kanyang huling biktima. Tama nga ang hinala ko, ang matandang iyon ay may iniingat-ingatang mutya. At ngayon, ikaw ang tagapagmana, perpekto. Masarap ka rin sigurong kainin, sigaw ng balbal at ngumisi ng nakaloloko kay Matikas. Biglang sumugod ang balbal, napakabilis. Hindi pa man nakakilo si Matikas, nasa harapan na niya ito. Mabilis na iniumang ang matatalas nitong kuko. Agad na yumuko si Matikas, iniwasan ang pag-atake. Pero naramdaman niya ang isang malalim na hiwa sa kanyang balikat. Ah, walang hiya ka. Papatayin kitang halimaw ka. Sigaw ni Matikas at napaatras siya habang hawak ang sugat. Mabilis ang halimaw. Napagtanto ni Matikas na wala siyang laban kung patuloy siyang tatakbo. Naisipan niya na kailangan niyang gamitin ang mutya. Hinawakan niya ang kwintas at agad itong sumilaw sa kanyang palad. Isang matinding enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Ang init nito ay hindi masakit, bagkus. Para siyang pinupuno ng kakaibang lakas. Sa kanyang pandinig, biglang lumakas ang mga tunog ng paligid. Naririnig niya ang tibok ng puso ng halimaw, ang paggalaw ng hangin, ang ingay ng mga dahon. Tumatalas ang kanyang pakiramdam sa mga oras na iyon. Doon na kumilos si Matikas at dinama niya ang lakas na dala ng mutya. Mabilis na umatras ang balbal pero hindi na ito nakaiwas. Sa isang iglap, tumalon si Matikas ng mas mataas kaysa sa dati niyang kaya. Ano? Paanong bago pa matapos ng halimaw ang sasabihin, bumagsak ang kamao ni Matikas sa kanyang mukha. Malakas na parang isang hampas ng mabangis na hayop. Napalipad ang balbal pabalik sa isang puno at tumama ng malakas ang kanyang likod. Nagising ang isang bagay sa loob ni Matikas. Ramdam niya ang kakaibang liksi, ang lakas sa kanyang mga kalamnan. Tumingin siya sa kanyang palad. Ang balat niya ay tila kumikintab, parang isang matigas na kaliskis ng hayop. Ano to? Ito ba ang sinasabi sa akin ni Lolo? Totoo nga, manghang bulong ni Matikas. Sa gilid ng kanyang mata, nakakita siya ng kanyang sariling refleksyon sa isang planggana ng tubig. Ang kanyang mga mata nagbago. Kagaya ito ng isang agila, matalas, nanlilisik, puno ng kapangyarihan. Doon napagtanto ng binata na nakukuha niya ang katangian ng mga hayop. Muling sumugod si Divino, mas galit. Mabilis ang halimaw, pero sa pagkakataon na iyon, mas mabilis si Matikas. Sa isang iglap, nakailag siya at napunta sa likod ng halimaw. Mabilis niyang inihanda ang kanyang kamay at sinakal ito ng mahigpit. Nagpupumiglas ang balbal, pero parang bakal ang kamay ni Matikas. Anong klaseng tao ka? Hindi ito posible. Papatayin kita at mapapa sa akin ang mutya. Sigaw ni Divino. Ngumiti lang si Matikas at matalim na tiningnan ang balbal. Hindi ako basta tao. Ako, ang bagong tagapangalaga ng kagubatan, sigaw ni Matikas. At sa isang malakas na hampas, itinaas niya ang balbal at ibinagsak ito sa lupa ng ubod lakas. Nayanig ang lupa sa lakas ng pagkabagsak ng nilalang, duguan at hingal na hingal ang halimaw. Nanginginig ito sa takot dahil sa ginawa ni Matikas. Hindi ako pwedeng matalo. Teka lang, wag mo akong patayin. Inutusan lang ako ni Lando. Sigaw ni Divino. Subalit bago pa ito makatakbo, isang liwanag ang lumabas mula sa mutya ni Matikas. Bumuo ito ng isang sigil sa hangin at bago pa makapagsalita ang halimaw, nasunog ito sa liwanag, tuluyang natupok hanggang sa maging abo. Humiwalay ang liwanag mula sa katawan ni Matikas. Dahan-dahan,
bumalik ang kanyang anyo sa pagiging normal. Hingal na hingal siyang napaupo sa lupa, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang mutya. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang tunay na kapangyarihan nito at alam niyang marami pa siyang haharapin na nagnanais na makuha ang mutayang hawak niya. Gayunpaman sumagi sa isipan niya na kailangan niyang hanapin ng kapre upang masagot ang lahat ng kanyang katanungan. Matapos ang laban kay Divino, napagtanto ni Matikas ang tunay na halaga ng mutya. Hindi lamang ito isang tanda ng kanyang pagiging tagapangalaga ng kagubatan. Isa itong sandata, isang responsibilidad na kailangang niyang pag-aralan at paghusayan. Habang hawak ang mutya, naramdaman niya ang kakaibang pagdaloy ng enerhiya mula rito. Tila may gumagabay sa kanya, isang tinig na hindi niya naririnig ngunit nadarama ng kanyang puso. Kung totoo nga ang sinabi ni Lolo, kung totoo ngang buhay pa si Arturo, ako mismo ang hahanap sa kanya. Wika ni Matikas at sa gabing iyon, lumakad siya papasok sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Ang liwanag ng buwan ang tanging nagbibigay ng daan at ang ingay ng mga kuliglig ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Kahit na walang kasama ay hindi natakot si Matikas. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang ginagabayan siya ng mutya. Kumikinang ito sa kanyang dibdib, tila isang kumpas na nagtuturo sa tamang direksyon. Maya-maya, napansin niyang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging mas matatayog, ang mga dahon ay mas luntian kaysa sa normal, at ang hangin ay tila puno ng mahika. Sa harapan niya, isang dambuhalang punong balete ang bumungad. Ang mga ugat nito'y gumagapang sa lupa na parang buhay. Alam niyang narating na niya ang tamang lugar. Arturo, nandito ka ba? Tanong ng binata kahit hindi niya batid kung tama ba ang kanyang napuntahan. Ngunit wala siyang nakuhang sagot. Hanggang sa biglang lumakas ang hangin at isang malalim na boses ang dumagundong sa buong paligid. Matagal, nakitang hinihintay, apo ni Pedro. Wika ng isang tinig mula sa anino ng punong balete. Unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Matangkad ito, halos kasing laki ng puno, ang katawan nito'y parang uling. Ang mga matay nag-aalab sa pulang liwanag at may nakasinding tabako sa kanyang bibig. Walang iba kundi si Arturo, ang kapreng kanyang hinahanap. Agad na sinabi nito ang mga dapat gawin ni Matikas. Mula sa gabing iyon, sinimulan ni Arturo ang pagsasanay kay Matikas. Malakas ang mutya, ngunit hindi sapat ang lakas. Kailangan mong malaman kung paano ito gamitin ng tama, wika ni Arturo. Sa loob ng maraming linggo, pinag-aralan ni Matikas kung paano kontrolin ang mutya, kung paano makikipag-ugnayan sa kalikasan. Tinuruan siyang makinig sa kagubatan, maramdaman ang tibok ng lupa, at unawain ang wika ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Paggamit ng kakayahan ng hayop, unti-unting natutunan niyang kontrolin ang mga kapangyarihang ibinibigay ng mutya. Ang bilis ng agila, ang lakas ng kalabaw, ang talas ng pang-amoy ng asong gubat, at ang liksi ng isang matsing. Natutunan niya rin kung paano makikipagdigma. Sa ilalim ng gabay ng kapre, natuto siyang lumaban gamit ang kanyang pisikal na kakayahan, kombinasyon ng liksi at lakas na hindi mapapantayan ng isang ordinaryong tao. Sa paglipas ng panahon, naging bihasa si Matikas. Hindi na siya ang dating lalaki na natatakot sa kanyang kapalaran. Isa na siyang tunay na tagapagtanggol ng kagubatan at dumating na ang panahon upang gamitin niya ang kanyang bagong kakayahan sa isang mas malaking laban. Sa kanyang pagbabalik sa bayan, isang malagim na tanawin ang bumungad kay Matikas. Maraming puno ang pinutol, ang lupa ay wasak, at ang mga hayop ay nagkakagulo sa pagkawala ng kanilang tirahan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mga illegal loggers, mga lalaking armado
na may hawak na troso at mabibigat na kagamitan, walang awang pinuputol ang kagubatan para sa kanilang pansariling pakinabang. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Matikas. Mabilis siyang lumapit, gamit ang bilis ng agila, at bago pa makapag-react ang mga lalaki, isa-isa niyang inagaw ang kanilang mga troso at winasak ito gamit ang lakas ng kalabaw. Sino kang lapastangan ka? Ba't mo sinisira ang gamit namin? Galit na tanong ni Mang Kanor, ang pinuno ng mga illegal logger. Ako si Matikas, ang bagong tagapangalaga ng kagubatan. Huwag niyo nang subukang sirain pa ang kalikasan dahil ngayon may lalaban sa inyo. Matapang na tugon ng binata. Naglabas ng baril ang isa sa mga lalaki, pero bago pa ito makalabit, mabilis na tumalon si Matikas at tinamaan ito ng isang sipa na nagpatumba rito. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga sumisira sa kagubatan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mutya upang maprotektahan ang natitira pang puno. Nang mawalan na ng lakas ang mga kalaban, tumakas ang ilan, iniwan ang kanilang kagamitan. Nang matapos ang laban, lumuhod si Matikas sa harap ng punong balete, ang tahanan ni Arturo. Sa inyo, mga nilalang ng kagubatan, humihingi ako ng tawad. Matagal akong naging bulag. Dati akong bahagi ng mga taong sumisira sa kalikasan. Pero ngayon, nangangako akong ipagtatanggol ito sa abot ng aking makakaya. Paghingi ni Matikas ng tawad, lumakas ang ihip ng hangin at sa isang iglap, isang malalim na tinig ang sumagot. Tinanggap kita, Matikas, hindi dahil sa kung sino ka noon, kundi dahil sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Panindigan mo ang iyong pangako, wika ni Arturo. Tumango si Matikas. Mula sa araw na iyon, hindi na siya bumalik sa dati niyang trabaho. Sa halip, ginamit niya ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang kagubatan laban sa mga taong walang pakialam sa kalikasan. Matapos mapaalis ang mga illegal loggers at makausap ang mga nilalang, nagtungo si Matikas sa punong balete kung saan naghihintay si Arturo. Alam niyang hindi patapos ang kanyang misyon. Alam niyang ang pumatay sa kanyang lolo ay hindi isang pangkaraniwang nilalang. Habang nakatayo sa harap ng kapre, mahigpit niyang hinawakan ang mutya. Arturo, sino si Lando? Saan ko siya mahahanap? Naging seryoso ang mukha ng kapre. Humithit ito ng tabako at saglit na tumingin sa langit bago sumagot. Si Lando ay isa sa pinakamapangahas na aswang sa Hilagang Luzon. Hindi siya tulad ng ibang aswang na nagtatago sa dilim. Siya'y isang pinuno. At hindi lang siya mag-isa. Tugon ni Arturo. Napakunot noo si Matikas. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Matikas. Bumuntong hininga si Arturo at gamit ang isang makapal na daliri, itinuro niya ang silangan sa malayong dako ng kagubatan kung saan may matatarik na bangin at masukal na halamanan. Naroon ang kanilang kuta, isang lumang libingan sa ilalim ng lupa, isang lihim na taguan kung saan nagkukubli ang mga aswang sa araw at lumalabas sa gabi upang manghuli ng biktima. Hindi nag-iisa si Lando dahil may mga kasama siyang tulad niya, mga halimaw na kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa pangkaraniwang aswang. Paliwanag ni Arturo. Natahimik si Matikas. Hindi lang pala iisang halimaw ang kanyang kakaharapin, kundi isang buong pangkat ng mga aswang. Sa mga sumunod na gabi, pinili ni Matikas na manmanan ang kuta ng mga makakalaban niya. Ginamit niya ang kanyang bagong kakayahan, ang paningin ng agila upang makakita siya sa dilim, at ang tahimik na kilos ng isang matsing upang hindi siya marinig habang kumikilos sa loob ng kagubatan. Mula sa isang mataas na puno, pinagmasdan niya ang lumang sementeryo na tinutukoy ni Arturo. Ito ay hindi ordinaryong libingan. Ito'y wasak at madilim. Punong-puno ng lumang nicho na may mga siwang sa ilalim ng lupa. Sa sentro, may isang malaking bato na tila nagsisilbing lagusan pababa. Matikas sa isip. Narito nga sila. Wika ni Matikas sa isipan.
Sa loob ng ilang oras ng pagmamanman, napansin niyang may humahangos na mga itim na anino mula sa kagubatan papunta sa libingan. Isa-isang naglalaho ang mga ito sa ilalim ng malaking bato na tila patungo sa isang lihim na daanan. Alam niyang nahanap na niya ang pugad ng mga halimaw. Bumalik si Matikas sa punong balete. Kinaumagahan nagtungo siya kay Arturo upang pag-usapan ang kanyang natuklasan. Tama ka, Arturo. Ang mga aswang ay may kuta sa lumang libingan. Doon sila nagtatago tuwing araw at lumalabas sa gabi upang manghuli ng biktima. Wika ni Matikas. Tumango ang kapre at seryoso ang mukha na nakatingin sa binata. Hindi mo sila kayang labanan ng mag-isa, Matikas. Ang mutya mo ay makapangyarihan, pero hindi ito sapat kung sabay-sabay silang susugod. Babala ni Arturo na paisip si Matikas. Tama ang kapre. Kung tatakbo siya ng walang plano, maaari siyang mapaligiran at mapatay ng mga halimaw. Naisip niyang kailangan niyang maging matalino. Mula sa kanyang obserbasyon, napansin niyang tuwing hating gabi lamang lumalabas ang mga aswang upang manghuli. Sa araw, mahina sila. Hindi sila makalabas sa liwanag ng araw. Kaya't nagkukubli sila sa ilalim ng lupa. Naisip ng binata na si Lando ang pinuno. Kung mapapatay niya ito, maaaring magkawatak-watak ang grupo. Napansin din niya na may isang lagusan papunta sa ilalim ng libingan. Ito ang tanging daan papasok at palabas. Naiisip ng binata, kailangan niyang samantalahin ang kahinaan ng mga aswang. Kailangan kong salakayin sila bago pa sila makalabas sa gabi. Kailangang sirain ko ang kanilang lungga bago pa sila makapaghanda. Nakangising wika ni Matikas. Sa mga sumunod na gabi, handa na si Matikas. Hawak ang mutya. Naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ito ang unang beses nalalaban siya sa isang hukbo ng mga halimaw at alam niyang hindi iyon gaya ng mga nauna niyang laban. Hindi ito magiging madali, pero hindi siya papayag na muling mawalan ng mahal sa buhay. At ngayon, siya na ang papatay sa mga halimaw na nagpapaslang sa kanyang lolo. Sa ilalim ng madilim na langit, gumalaw si Matikas na parang anino, tahimik ngunit puno ng determinasyon. Sinambit niya sa kanyang sarili, hindi siya maaaring magkamali iyon na ang oras ng kanyang paghihiganti. Ginamit niya ang kakayahan ng ahas upang gumapang ng hindi napapansin. Ang talas ng pandinig ng isang paniki upang marinig ang anumang kaluskos sa paligid at ang liwanag ng mutya upang gabayan siya sa madilim na daan. Mula sa kanyang tinatagong posisyon sa labas ng lumang libingan, dinig niya ang mababang pag-uusap ng mga halimaw sa ilalim ng lupa. Ang matandang iyon, si Pedro, matagal nang pilit na inililihim ang mutya sa atin. Akala niya, matatakasan niya ang kapalaran niya. Hindi siya nakaligtas at hindi rin ang sino mang susubok na pigilan tayo. Darating din ang araw na mapapasa kamay natin ang mutyang ating inaasam. Wika ni Lando at tumawa siya ng napakalakas. Dindo. Ngunit may bago silang bantay. Ang apo niya. Narinig ko ang pangalan niya, Matikas. Sinabing siya raw ang bagong tagapangalaga ng kagubatan. Singit ng isa sa mga kasamahan ni Lando. Mas lalong tumawa si Lando, puno ng panunuya. Tagapangalaga, isang bata lang yan. Hindi niya alam kung anong klaseng halimaw ang kanyang kinakalaban. Sigaw ni Lando. Nagngit-ngit ang damdamin ni Matikas at binulong sa kanyang sarili na iyon na ang oras. Sa isang mabilis na galaw, lumundag si Matikas mula sa kanyang pinagtataguan at bumagsak sa harapan ng lagusan. Ang buong katawan niya ay kumikinang sa enerhiya ng mutya at nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Ako nga si Matikas at ngayong gabi kayo naman ang mamamatay. Puno ng tapang na sigaw ng binata, nagkagulo ang mga aswang sa biglang pagdating ni Matikas. Mabilis ang kilos ni Matikas. Tumalon siya sa ere at sinipa ang pinakamalapit na halimaw.
Sa isang iglap, lumipad ito at sumalpok sa isang nicho at nabali ang mga buto. Isang dambuhalang aswang ang sumugod sa binata. Ngunit agad niyang ginamit ang kanyang lakas. Isang suntok lang ang pinakawalan niya at durog ang dibdib ng halimaw. Isa-isang sumugod ang iba pang aswang. Nagtataglay sila ng matutulis na kuko, matatalas na pangil at bilis na higit sa ordinaryong tao. Ngunit si Matikas ay hindi na ordinaryong tao at kaya silang labanan. Ang isang aswang ay lumundag upang sakmalin ang binata. Ngunit biglang naging mailap si Matikas gamit ang pambihira niyang bilis. Umiwas siya sa kanan at mabilis siyang umikot para sumuntok sa tagiliran ng kalaban. Isang halimaw naman ang dumukwang upang lamunin siya. Ngunit ginamit niya ang lakas ng isang ahas. Binalot niya ng kanyang bisig ang leeg nito at isang iglap lang nabali ang batok ng nilalang. Mabilis na bumagsak isa-isa ang mga halimaw sa kanyang harapan. Ngunit hindi natakot si Lando. Sa halip, lumabas ito mula sa kadiliman, mas matangkad at mas malaki kaysa sa iba. Ang kanyang balat ay makunat na parang bakal at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula at halata ang galit. Matikas, ikaw pala ang pumalit kay Pedro. Sayang, mas mainam sana kung sumama ka na lang sa amin. Panunuya ni Lando, hinugot ni Matikas ang kanyang tabak na gawa sa matigas na kahoy at bakal, isang regalong pinadala ni Arturo bilang sandata. Ang ginawa mo sa lolo ko, hindi ko mapapatawad. Hindi na kita patatakasin. Lando! Galit na wika ni Matikas. Biglang sumugod si Lando, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngunit handa si Matikas. Sa isang iglap, naglaho siya sa paningin ni Lando gamit ang bilis ng isang buwitre ang pinamalas ng binata. At bago pa man makaporma ang aswang, isang matinding suntok sa sikmura ang tumama sa kanya. Napahandusay si Lando, ngunit agad itong bumangon. Nagpalit ito ng anyo, mas lumaki, mas naging balbon, at ang kanyang mga kuko ay lumawig ng mahaba at matalim. Isang malakas na dagok ang pinakawalan ni Lando, nabasag ang isang malaking bato sa kanyang tabi. Kung natamaan si Matikas, baka wasak ang kanyang katawan. Ngunit umiwas siya sa huling segundo at sinaksak si Lando sa tagiliran gamit ang tabak. Arga! Hindi to pwede. Sigaw ni Lando. Hawak ang sugat, umatras si Lando, ngunit hindi na siya binigyan pa ni Matikas ng pagkakataon. Tumalon siya sa ere at sa isang malakas na hampas, ang ginawa ng binata gamit ang tabak. Pinutol niya ang ulo ni Lando. Nang bumagsak ang ulo ni Lando, nagpaikot-ikot ito sa lupa at kasabay ng kanyang pagkamatay, biglang nagsisigawan ang natitirang aswang. Ang ilan ay nagtakbuhan, ngunit ang mutya ay kumislap sa dibdib ni Matikas. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kidlat ng puno ng balete at isang matinding enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad. Sa isang iglap, nasunog ang mga halimaw, isa-isa silang naging abo at ang kanilang kuta ay gumuho. Napaupo si Matikas at napagtanto niya natapos na ang laban. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo si Matikas sa harap ng nasirang libingan. Alam niyang wala nang babalik doon. Ang mga aswang ay nawasak at ang kalaban ng kagubatan ay naglaho. Huminga siya ng malalim, itinataas ang kanyang tabak, habang ang mutya ay kumikinang sa kanyang dibdib. At sa katahimikan ng gabi, binitiwan niya ang isang pangakong uukit sa kasaysayan. Ano man ang gawin ninyo, naririto ako. Ako si Matikas, ang tagapangalaga ng kagubatan. Sino man ang magtangka na sirain ito, kahaharapin niyo si kamatayan. Sigaw ni Matikas. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.